Medyo marami na yung mga progreso. Ito mga sintered stone guys. All black talaga guys yung pinaka-kulay ng canopy natin. Kung warm white, warm white. Kung white lang talaga. Okay na. Dito sa labas na lang ginagawa nila na area. Kabit na rin pala ito. Pero hindi pa nila na-finalize eh. So yun guys, finally andito na tayo sa aming dream house and ngayon is ako muna ang magbibigay ng update para sa inyo ngayong araw. So time check, it's already 6:05 PM na and actually tapos na yung gawa nila dito guys sa aming bagong bahay. So hanggang alas 5 lang ata sila for today's video. Pero nung mga nagdaang panahon at hindi nag-uulan-ulan ay hanggang alas 6 sila. Ngayon ay nabago na naman. So, paano na talaga matatapos to? Saan mo na lang siya talaga dalahin? Joke lang. So, yan. Anyway guys, tara na at magbigay tayo ng quick update dito sa aming pinapagawang dream house kasi nakikita ko medyo marami na yung mga progreso na nangyayari dito sa aming dream house. So, hopefully makapagbigay tayo ng update sa second floor kasi may nakikita akong nakabit na rin nilang mga glass sa aming second floor na hindi pa nakakabit. Pero hindi pa siya lahat natatapos. And hopefully guys ay nalagyan nila ng mga sealant yung mga kailangan lagyan ng sealant para at least safe na from ulan. Kasi yun yung iniisip din namin every time na pumupunta yung dito nag-glass ay umuulan. So hindi rin nila talaga malagyan ng sealant. Pero hopefully from yesterday na inanahan namin na iniwan namin, sana may nailagay na sila kahit papaano. So anyway, dito muna tayo sa labas guys, magbibigay ng update. Dito sa ating canopy guys, finally, ayan, nagsisimula na sila magkulay ng itim. So all black talaga guys yung pinaka kulay ng canopy natin. So lumalabas na yung ganda niya guys, oh. 'Di ba kahapon ay parang napapatch pa lang nila yan, yung mga dugtungan. Pero ngayon, nagsisimula na silang maglagay ng pintura. So yung pinakailalim nito guys ay black din. Para at least match siya doon sa may ating canopy sa may taas. And yun nga guys, comment down below kasi actually dito sa may facade, yung every time na pinapanood ko yung video na ginawa ni Mo, ito yon. Yan. Parang napapansin ko na iba-iba kasi yung kulay ng bahay. Like for example, itong nasa taas na to ay warm white yung kulay and then yung nasa taas ay white lang talaga siya. So comment down below guys kung mas okay siya na lahat dapat warm white yung outdoor na na ilaw. Hindi siya yung may white dito, may warm white dito, may white doon, tas may warm white dito. Yung parang ganun. Ewan ko lang kung sa akin lang ba guys kung maganda ba yung balance siya na lahat ay warm white. Kasi kung napansin nyo guys yung video na pinost ni Mo is combine siya ng white and then warm white. So comment down below guys kung anong mas okay and mas maganda na magiging itsura ng mismong labas. Gusto namin ni Mo parang lahat warm white talaga sa may labas. Even sa loob naman mas okay din na may warm white. Kasi yung tricolor talaga guys, may mga trust issue na kami or depende lang siguro sa brand na kinakabit. Kasi yung doon sa House of Blessing ay puro tricolor siya pero ang dali niyang mapundi at masira kaya nagkakaroon kami ng trust issue sa paglalagay ng mga tricolor. Kung warm white, warm white. Kung white lang talaga. Kung tricolor, next time na lang siguro. So, ayun, comment down below guys kung mas maganda ba yung warm white all exterior ng bahay para at least uniform siya. Kasi nung nakita ko yung nirender ko siya sa AI, maganda nga siya na all warm white. Mas lalabas yung yung ganda ng mismong facade ng bahay. So, anyway, tara na at i-continue ang ating update. Let's go. So yun guys, dito naman sa ating kitchen. So actually dumating na yung yung mismong ating mga quartz at saka yung sintered stone na ilalagay dito sa aming countertop. So actually andito na yung mga swatches, hindi pa lang sa amin siya pinapa-check. Pero so far andito na siya para at least makita natin actual. So ganito dapat pinapakita nila on actual yung mga yung mga swatches na mga dapat ipakita kasi pagka hindi nila pinakita
manghuhula na lang kami. So, 'di ba? At least nandito. So, ito mga sintered stone, guys. Hindi ko alam kasi kung anong maganda sa mga countertop na ilalagay. Pero ito sintered stone. Merong quartz. Ayan. Visible ba dyan, guys? Iba-ibang kulay siya. Meron din ditong quartz na medyo gray yung mga kulay. Kasi guys, yung ano namin, yung countertop namin dito guys ay hindi siya full talaga na white. Pero ano ba guys yung maganda? Comment down below kung anong mga magagandang kulay. Kasi ang pinaka-final namin with our interior design is medyo may pagka-grayish yung ano niya, yung dating niya. Hindi siya yung totally na white talaga para at least hindi rin mahirap linisan. And pagka may dumi, hindi rin siya masyadong halata, 'di ba? So, iba-iba yung mga pinadala nila dito eh. Siguro most probably ipipicturean ko 'to para at least ma-send namin sa aming interior designer. And ma-finalize na kasi yun na lang ang hinihintay dito guys sa aming sa aming countertop sa mga kitchen and at the same time dun sa ibang mga sa ibang mga areas na dapat lagyan. So sige, i-check natin. Papakialamanan na natin 'to. Bahala na sila. Tandaan na lang natin kung saan natin mga pinaglalagay para at least mabalot ulit natin. So una nating titignan ay ang mga sintered stone. Ayan. Para namang tiles lang naman 'to. Diba? Picture. Pipicturean ko guys para at least lahat mapakita ko sa aming interior designer. So may mga ganitong kulay. Parang tiles lang siya, no? Parang tiles lang yung dating niya. 15mm. Picturean natin siya. Kasi guys, may specific kami na brand. Yung EuroAsia ba yun? EuroAsia na brand na countertop. Kaso, parang di ata pasok sa nila. Sa budget nila. So, wag na lang. Kaya isisenda lang namin siguro yung mga available sa kanila dito na binigay sa amin. Kasi syempre, halangan naman hintayin pa natin yung 10 years bago natin ma-approve to. Kasi ito na lang actually yung hinihintay na approval na swatches. Ito medyo black naman, oh. Parang hindi siya bagay, guys. Ayaw namin ng dark. Kasi gray na nga tong namin eh. Itong aming mga cabinet, ida-dark pa natin yung countertop. So, ibabalik lang din natin siya. Pwede na tayo dito sa sintered stone. Sa ibang naman tayo. Sa ibang mga quartz. Marami din nagsasabi na maganda yung quartz. Maganda rin yung sintered stone. So, comment down below guys kung anong pinagkaiba ng sintered stone at saka ng quartz para at least din namin. Ma-consider din namin, ma-check din namin on our end. Pero kasi ang dami nagsasabi na parang yung sintered stone is yun yung latest daw na ginagamit sa mga countertop. Diba? Hindi man nasunod yung gusto namin pero again, okay na lang yan. Kesa naman wala, 'di ba? Saka na lang natin palitan pagka magwala na sila. Wala na sila. 'Di ba? Kasi ganun din. Nagpapa-approve din kami ng mga brand na gusto namin, hindi rin naman nila nasusunod. Wag na lang. Diba nakakapagod kaya yung ganun na maghahanap din kami ng mga brand na maganda na possible pero hindi rin naman. So, wag na. Ayan. So, ito naman guys yung mga quartz. Pero maganda rin yung quartz ko. Ayan itong pagka-gray na to Pero maganda din siya. So, ito ay Silver Star Gray. Parang 15mm to. So, sige, picturean natin siya para mapakita natin sa ating interior designer. Meron ding belly white. Actually, yung white maganda din siya eh. Belly white. Parang magandang white, no? Pero magaspang. Or meron pa tong meron pa siya.
Parang maganda nga tong belly white na to. Makintab din. Pala desisyon, tinanggal ko na pero hayaan mo na. Para at least makita natin actual. Yan. And then last one for the quartz ay New Fish Mau Gold. New Fish Mau Gold. May mga gold siya na na pattern na nakalagay. Para siyang back to back eh. Ayun, hanggang dito meron din. Makinis din yung niya, yung mismong pattern niya. Ayan, so okay na tayo dito sa isang set. And marami pang set dito guys. So pipicturean ko lang muna lahat para at least masend na namin ito sa aming interior designer. So ayan guys, dito sa loob parang nagniningning ang mga ilaw. Bakit nila iniwang nakabukas ang mga ilaw? So good luck talaga kay Meralco. Patayin natin yung iba. Kasi dito guys naka-open din yung ilaw eh. Oh. Ayan. Pero since nag-update tayo, buksan natin muna ang ilaw, 'di ba? So itong area na to guys, kasi sabi niya ba't parang ang liit ng mga toilet, powder room lang naman po siya. So walang ibang gagawin dito kundi umechas at maghugas ng kamay. So yun lang ang pinaka-main gagawin dito sa may area na to. So far nalagyan na nila ng mga sealant yung ating mga bintana dyan. So hopefully hindi na tumagas kasi yan yung pinaka-concern talaga namin every time na umuulan. So always close the door. Dito naman sa ating wow, nakabit na nila. Ang tanong, gumagana kaya? Try nating paganahin to. Baka naman biglang umano. Wala pa. Wala pa siya guys. Hindi pa na or nakapatay yung yung mismong tubig dito. So nakabit na finally yung ating shower dito para sa ating pool. So yan guys. And then comment down below nga guys kung pwede kami maglagay ng something dito para lang at least ma-break lang yung yung pinaka-plain na design dito, or ano bang po pwedeng ilagay dito sa area na to kasi wala siyang something na ilalagay dito eh. Andun kasi yung pump room namin ng pool. So dito magiging plain siya. So comment down below guys kung anong magandang pwedeng ilagay sa area na yan since ito ay shower area. Hopefully stainless yung inilagay nila dito, Opo, sana nga stainless para naman hindi tayo kalawangin. Pero tignan nga natin, mukhang hindi siya branded. Hindi siya branded. Mukhang wala siyang brand. Excel. Tignan natin kung hanggang saan siya tatagal. Naway tumagal ka kasi lagi kang naka-expose sa araw at ulan. Sana stainless ka talaga na tunay. Diba? Kasi yan din yung inaano namin na hopefully stainless yung mga pinagkakabit nila. Lalo yung mga outdoor. Kasi nga babasa, natutuyo, naaarawan. So just in case na expose siya sa may labas ay wala tayong magagawa. Baka magrunot or kung ano lang ang mangyari sa ating mga outdoor na mga gamit, di ba? And dito naman guys, ayan, finally naayos na nila itong ating ating kisame dito na maliit, and then nakabitan na rin ng mga outdoor lights. So ito na naman ang problema natin. Baka hindi nila malagyan ng grove. Kasi nga naman diretso ang tubig dito. So sana may grove man lang to Sana ginrobe para at least hindi siya hindi magtulo-tulo yung tubig. Kasi baka ganun din ang mangyari dun sa taas. Tulo na naman dito. Gagapang na naman ang tubig dyan. So sana wag naman sana. Yan, ang ganda lang dito guys ng ng design dito sa likod. Yon, 'di ba? Panira nga lang tong natin, mga outdoor na aircon. Dapat sana ito nandito eh. And then ito nandun dapat sa likod eh, 'di ba? So ganyan talaga itsura niya. Ba't parang ang pangit ng mga breaker, no? Ba't ganun hindi man lang tinago? Hindi man lang tinago yung breaker, guys. Or nakaganyan talaga yun siya, naka-expose. Ganyan ba talaga dapat ang ng breaker, guys? Nakalabas ng mga ganyan. Kasi dito ganun din eh, oh.
Nakalabas ang breaker. Yung mga orange na wire ay hindi na maitatago. Ayan, pati ito. Ano kayang gagawin nila dyan? So matitest na natin to kung gumagana pa ba ang ating mga air condition. Kasi sobrang tagal na nung natenggay ang ating aircon. So mache-check natin yan pag inopen yung ating aircon soon, 'di ba? So susubukan nating pailawin ang ating mga aircon kung gagana pa or hindi na. Kung hindi na, i-refund ang dapat i-refund, 'di ba? So ayan, tara na at pumunta tayo sa taas at doon naman tayo guys magbigay ng update. So dito sa may hagdanan hindi ko muna ipapakita kasi talagang walang nangyayari at walang update. So feel ko hirap na hirap talaga sila sa kanilang mga pinaggagawa. So hindi ko alam bakit kasi pinilit nila yung glass na yan. So kung hindi nila yan pinilit, magiging maayos yan. So anyway guys, dito naman tayo sa ating master's walk-in closet. Ayan, bakit parang nakikita kong tinibag na naman itong ating flooring dito? Oo nga, nakatibag na naman. Ang ating Kanzen home, nasira. I mean, tinanggal nila. 'Di ba? Oo nga, tinibag nila. Oh, ano kayang ginawa nila dito guys? Hindi ko alam kung anong ginawa nila eh. Pero nakatibag at wala na naman yung ating flooring dito. And also, dito din sa may side na to. Ayan. So, ganito ang status. Tibag, tibag, tibag. House of Tibag. Ayan o, yun ang ginawa nila dito sa ating MBR. Alam niyo ba guys, as much as we wanted na magbigay ng mga update na maayos tsaka magagana, hindi kami makapagbigay kasi nga every time na pupunta kami dito ay may mga tibag-tibagan na nagaganap. So anyway, tara na at i-proceed na natin, i-continue na natin ang ating house update. So dito sa ating altar na area, so actually nalagyan na nila ito ng skim coat. Ng mismong parang grout sa mga gitna-gitna, nalagyan na nila and at the same time napakinis na nila. So kulang na lang nito ay yung emulsion na pampakintab. So yan na lang kulang dito guys. So nabivisualize ko na kasi nung nag-check kami sa IKEA guys, maganda dito yung table na ilalagay namin, yung console. Tapos dito may parang cross, then may mini cabinet dyan. So hindi na kami masyado maglalagay ng anything kasi baka maharang lang din dito sa may hagdanan. So, cute lang na altar yung aming gagawin dito guys, 'di ba? Para at least pag akyat galing sa baba ay doon agad muna didiretso, 'di ba? Bago pumunta ng kwarto. And dito guys, sa ating balcony. Yan, finally nakabit na ang dalawang. Bakit dalawa lang? Nakabit na yung glass guys. Oh. Ay, medyo magalaw-galaw pa ha. Bakit di nyo pinatibay muna yan? Iniwan nyo agad yan. Ayan o guys, nakabit na nila ang ating glass. So hindi na nakakatakot pagka pupunta tayo dito sa may taas talaga na area. 'Di ba? So dito ay hindi pa nila nakakabit. So tatlong panel yan, 1, 2, and 3. So iniwan muna nila dito kasi baka bukas nila babalikan dahil inuna nila yung pagkakabit sa may baba. Ayan. Diba? Maganda siya. Tempered naman siguro to. Tempered naman siguro kayo. Kasi kung hindi, papapalitan natin yan guys. Tempered ka naman Asan yung tatak mo na tempered? Mukhang wala tayong tempered na tatak dyan ha. Nanap ko yung tempered guys. Wala eh. Pero tempered naman siguro to. Kasi outdoor eh. Ayun, nandun sa baba. Nasa baba siya. So far guys, yung mga rooms na kailangan i-edit, yung mga bubbles or yung mga uneven na walls, ayan. So, na-touch up na nila yung mga area na yan. Hindi lang sobrang pulido kasi, ayun kita pa rin Kita pa rin siya, yung mga curvature. Diba? Ayan Pag inilawan mo talaga or nasanigan talaga ng ilaw ay makikita talaga siya. So far dito sa taas, okay na. Medyo
okay na. Dito sa labas na lang ang ginagawa nila na area. May nakikita pa akong kailangan i-touch up sila eh. So, okay na yan. And i-check na rin natin yan for final punch listing sa mga susunod na araw. Kung na-attend ba lahat ng mga nilista natin. Kasi so far may mga additional kaming inilagay. And hindi pa namin siya nasisend sa aming contractor para at least dagdag nila dun sa mga punch listing na nilagay namin. So, ayun. Nakabit na rin pala tong ating bintana. Ayan, 'di ba? So, nakabit na rin pala ito. Pero hindi pa nila na-finalize eh. Huwag na natin galawin guys. Baka kasi magsilaglagan yung mga salamin. Tayo ang sisihin kaso hindi pa tumatagal. Bakit nagkakaroon na ng ganito? Kumbaga hindi pa namin natitiran, puro kalawang na. So, ayun. Yun lang actually guys ang latest update.